Pinaalala ng agent ni PJ Washington na by August 29, US time, pwede na makapirma ng another contract na 90 million sa loob ng 4 na taon. Nasa $22 million per year ang kontratang pwede makuha ni Washington mula sa Dallas. Na sinabi daw na big decision para sa Mavericks dahil ngayon pa lang, bago pumasok yung 2026 season, 6 million na lang agad ang natitira sa tax apron ng Mavericks. Mali pala, 2027 season, dun kasi magte-take effect yung panibagong kontrata. At lalagpas na agad sila sa tax apron nun, nasa 9 players pa lang. Bukod dun, pinailala din na mas better si PJ Washington kumpara kay Klay Thompson last season. Hindi rin naman nagkakalayo ang contract ni Klay at ni PJ, 14 to 17 million, kaso ang structure kasi ng kontrata ni Washington pang trade talaga, mula taas pababa. Ganon kasi ang kontrata na sinyales na iti-trade. May average si Washington last season na 15 points, 8 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block per game, 45 and 38%, nasa 14% PER or player efficiency rating. Si Klay Thompson naman nasa 14 points, 3 rebounds, 2 assists, 41% sa field at 39% sa 3-point area. Mas volume shooter nga lang si Klay kumpara kay Washington, multiple champion pa. Kaso mas bata si Washington kumpara kay Klay. Mas marami nga lang nalaro si Klay Thompson kumpara naman kay Washington. Yun lang ang pinagkaiba dun. May natitirang 1-year contract pa naman sa kanya. Risky kung hindi siya mabibigyan ng extension ngayong taon. Base naman sa insider ng ESPN, hindi ko mabanggit yung pangalan niya dahil mahirap bigkasin. Ready nang i-finalize ang kontrata ni PJ Washington next month. Papasok yun ng training camp, pero sinabi rin doon na yung kontratang ibibigay ng Dallas para sa kanya ay yung madali siyang maiti-trade. Parang hindi rin naaabot si PJ until deadline ng trade kung mabigyan siya by September ng contract. Kailangan kasi doon at least 5 or 6 months. Alanganin din si Klay kung mabigyan si Washington ng kontrata dahil kung maganda ang laruin niya next year, kailangan magbitaw ng Dallas ng isang player. Kapag nakuha ni Washington yung kontrata ngayon, lagpas na agad sila sa tax apron kahit 2027 pa magte-take effect yun. Dahil yun sa kontrata ni Gafford, Klay at Cooper Flag. Nasa $14 million kasi ang kontrata niya. Isa pa dahil din sa kontrata ni Anthony Davis at ni Kyrie. Kaya big decision ang gagawin ng Dallas papasok ng season until trade deadline para hindi sila lumagpas sa tax apron dahil yung lagpas na yun kulang pa sila ng nasa 5 player. Si Trae Young naman sinabihan ng isang Hawk player dati na wag gagawa ng kakaibang bagay dahil nga sa contract extension. Pero nakita si Trae Young at si MPJ na nasa training. Wala namang masama doon pero NBA yon, syempre gagawa ng rumors. Nilagay agad doon na interesado ang Nets na makuha si Trae Young via trade mula Atlanta. Kaka-trade lang ng free agency dito kay Terrence Mann mula Hawks papuntang Brooklyn kasama dito kay Kristaps Porzingis. Backstory pa kasi nun, hindi lang naman ngayong taon nakita si Trae Young at si MPJ na magkasama sa training kapag off-season kahit nung mga nakaraang taon pa dahil si Trae Young at si MPJ dating magka-teammate pa sa high school parang Tyler Hero at Haliburton. Pero may sense din naman kasi na matrade si Trae Young papuntang Brooklyn kasama ni MPJ dahil lang siya ang pwedeng makarecruit kay Trae Young. Bago pa nakita si Trae Young at si MPJ habang nasa training ngayon, 2 weeks ago pa, habang nagsabi si Trae Young na bakit wala pa rin siyang offer ay meron ng trade rumors doon na ang paboritong team na mapuntahan ni Trae Young ay Brooklyn. Pero kung sino man ang gumawa ng trade rumors na yon, Sports Illustrated pa, hindi pwedeng ibalik si Terrence Mann sa Atlanta, wala pang 1 taon. Si Nick Claxton ang isinama doon sa trade package. Pero yung Nets ang makakasagip sa tax apron para sa Atlanta dahil meron silang sapat na cap space. Hindi nila kakailanganin tapatan ang kontrata ni Trae Young, yung value lang niya bilang player. Nasa 14 million pa ang open cap space, 75 million pa sa tax apron. Mas matutulungan pa ng Nets ang Hawks na ma-retain si Daniels dahil sa contract extension. Halos katulad ang ginawa ng Nets at itong Nuggets, si Cam Johnson kapalit nitong si MPJ at may kasama pang first round pick. Si MPJ halos doble niya yung kontrata ni Cam Johnson kaya natulungan niya yung Nuggets. Sa madaling salita, imbes na 45 million or 46 million dollars ang kailangan tapatan nitong Brooklyn Nets para lang makuha si Trae Young, kailangan lang nilang matapatan yung 31 million dahil yun ang lagpas sa salary cap nila.
Katulad na lang ng ginawa ng Miami Heat, tinrade nila si Haywood Highsmith sa Nets kapalit ng isang second rounder at walang kapalit na player kasi hindi nila kailangan tapatan yung player contract dahil meron silang salary cap. Kaya kung meron mang team ang pwede makakuha kay Trae Young via trade, yun ang Brooklyn Nets dahil meron silang pamalit na player na hindi ganun kalaki ang kontrata at meron pa silang mga draft picks.